sa inyong lahat. Ako nga pala si Criza Alexis Cruz, ang inyong kumikero Miss Navera. Dahil isa sa pinakapangunahing pananagutan ng isang mananaliksik ay ang katapatan, hindi nawawala ang issue ng plagiarism. Ngunit ano nga ba ang plagiarismo? Malalaman natin yan, kaya panoorin nyo to. Plagiarism? Ang alam ko yung plagiarism, yun yung gagamit ka ng konsepto ng iba nang walang pahintulot. Parang ganun. Para sa akin, ang plagiarism ay pagnanakaw o paggamit ng ideya ng iba nang walang pahintulot at paggamit nito na parang sarili mong gawa. Para sa akin yung plagiarism, pwede din sa internet. Kunwari, kukuha ng copy-paste mo. O kaya naman i-paraphrase mo yung idea mismo ng isang information coming from the internet. Pagnanakaw. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze, and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried, and I don't know why. Ano ginagawa mo? Ito, kasi wala pa akong nagagawa kahit isa eh. Sa Filipino? Hala ka. Teka, sinend mo lang siya ng ganun? Oo, bakit? Hindi mo pa alam na plagiarism yung ginagawa mo? Paano ko matanggal ka sa school dahil yan sa ginawa mo? Ano ba? Hay nako, huwag na nga kayo mag-away dalawa, Lucky at April. Mabuti pa, panoorin niyo na lang ito. Ano nga ba ang plagiarismo? Ang plagiarismo ay ang pangungopya ng datos, mga ideya, mga pangungusap, buod at balangkas ng isang akda, programa, himig, at iba pa na hindi kinikilala ang pinagmulan o kinopyahan. Sa pananaliksik ay may sinusunod na etika. Itinuturing na napakalaking kasalanan ang plagiarismo. Ilan sa mga halimbawa ng plagiarismo. Una ay kung ginamit ang orihinal na termino o mga salita at hindi ipinaloob sa panipi o hindi tinala ang pinagkunan. Pangalawa ay kung hiniram ang ideya o pangungusap at binago ang pagkakapahayag ngunit hindi kinilala ang pinagmulan. Pangatlo ay kung namulot ng mga ideya o pangungusap mula sa iba't ibang akda at pinagtagpi-tagpi ang mga ito ngunit hindi kinilala ang mga pinagkunan. Ang pang-apat ay kung isinalin ang mga termino, ideya at dahil nasa ibang wika na ay inangkin na at hindi tinala na salin ang mga ito. Ang ikalima ay kung ninakaw ang bahagi ng isang disenyo, balangkas, himig at hindi kinilala ang pinagkunan at inspirasyon. At ang huli ay kung ginamit ang mga datos na pinaghirapan ng iba at ipinalabas niyang siya ang nagkalap ng mga datos na ito. May mga kaakibat na parusa ang plagiarismo. Sa kolehiyo, pinakamagaang na parusa na para sa mga estudyante na mabigyan ng 5 o ang tinuturing na lagpak na marka para sa kurso. Pangalawa, kung mapatunayan na matindi ang pagnanakaw na ginawa, maaaring patalsikin ng estudyante sa universidad. Ang pangatlo naman ay kahit nakagraduate na ang estudyante at ilang taon na ang nakalipas, ngunit natuklasan na ang kanyang pananaliksik ay kanyang kinopya, maaari siyang tanggalan ng degree. At ang pinakahuli, maaari ring ihabla ang sinumang nangopya batay sa Intellectual Property Rights Law at maaaring sentensyahan ng multa o pagkabilanggo.
Oh, napanood niyo ba ang dalawa? April, tama nga naman si Lucky. Mali ang ginawa mo. Dahil isang mabigat na kasalanan ang plagiarism o ang plagiarismo. Dahil ang plagiarismo ay isang uri na rin ng pagnanakaw. Kaya naman April at sa lahat ng mga nanonood ngayon, dapat huwag nating kakalimutan na isaalang-alang ang pagkuha ng mga datos. Dito na naman natatapos ang ating kwento. Muli, ako si Criza Alexis Cruz, ang inyong komikermis na pera na nagsasabi, handa ka bang isakripisyo ang degree na pinaghirapan mo? Mali. O, masay ko sa grade mo? Ang masaklap pa dun, matanggal ka sa school na pinangarap mo. Ayoko na ako matanggal sa bing. Buti walang nakarinig. Hanggang sa muli! Paalam! Ay! Ako doy. Ako doy. Ako doy. Ako doy. Ako doy. 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 Doy.